Hi, magandang araw po mga minamahal kong batang Maynila at siyempre special mention ulit ang aking mga lolo't lola, mga nanay, tatay at senior citizen sa ating lungsod. Sana po lahat kayong mga nanonood ngayon ay nasa mabuting kalalagayan at malusog na pangangatawan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nag-stream live now here in City Hall or what you call Talk to the People upang i-update kayo ng again, from time to time, I'm gonna do this, gagawin ko po ito, lalo na sa mga particular na sitwasyon na kailangan magabayan sa lalong madaling panahon ang bawat mamamayan. Kanina po kasing maga, no, meron pong malaking kaganapan sa lungsod. Ito naman ay kinalulugod ko sapagkat matutuloy na. Because a few weeks ago, before I assumed office, I was wondering, bakit ba parang hindi natutuloy yung development sa Maynila patungkol sa mass transportation. And I've been seeing places in the provinces and some parts of Metro Manila in the likes of Valenzuela and Caloocan. Pero pagdating sa Maynila, natenga. Ito po yung ating release, no? Papunta sa Maynila. So, kami nagkausap ni Secretary Vince Dizon, ang masipag at mabilis din kumilos na sekretaryo ng DOTR or Department of Transportation. At sa pag-uusap namin, nalaman ko na 2 taon na palang delay sa lungsod ng Maynila yung pagpasok ng development patungkol sa trend. Sabi ko, ano ba nangyari? Siyempre, ayoko naman ay sa inyo, baka sounds politics pa, but walang nangyari sa 2 taon sa administrasyon sa Maynila. Sort of saying, with regard to this development, na siya namang pinakikinabangan at pakikinabangan ng mga taga-lungsod ng Maynila. So with that, inalam ko kaagad yung pagkukulang ng lungsod, siya naman na inaksyonan ang inyong lungsod. In fact, galing mismo kanina sa interview na ni Secretary Vince Dizon, at ako'y nandoon sa tabi, sa harapan ng mga media, sinabi niya, natuwa naman ako, na-appreciate niya, nag-request sila ng letter of no objection ng umaga, in less than 24 hours, nakuha nila yung letter of no objection ng city government under our watch. So, na-appreciate ko yun, dahil na-appreciate ni Secretary Vince at ng DOTR family. At the same time, ng mga foreigner. 2 pong klase ng foreigner dyan, yung Japanese counterpart and Indonesian counterpart. Tapos, nung una namin meeting, sinabi ko rin yung mga concern ng ating mga kababayan sa lungsod. Ito yung sinasabing ROW or right of way. In fact, there was a time, isa sa mga barangay chairman sinasabi, "Sir, baka naman po pwede mapakiusapan. Tingnan natin, baka ma-adjust and so on." Ayan, itigil mo dyan yung picture. Yan, itigil mo dyan yung picture, Huwag mo ililipat. Lalo na to. Ito yung pinakamahalagang litrato sa araw na ito. Dahil sa ang national government at local government nag-uusap at ang national government nagko-coordinate sa lokal, no? Nagkaroon ng mabuting resulta. Ano po yung resulta?
Kung ito pong nakikita nyo, tama ba? Dito. Ayun. Dito sa kanan. Ito pong nakikita ninyong kalsada. Before, lalagpas pa po yung istasyon o release or construction ng tren dyan sa mga bahay na nakikita nyo. Itong sa side ko. Kung kayo'y nakaharap naman sa telebisyon o sa inyong mga cellphone, yung right side na nakikita nyo, tatabasin po yan. Nung una. Kaya po ako nag-talk to the people ngayon. Bakit? Kasi po ito yung mga taga Maynila. Nais kong ipaalam sa mga may-ari ng lupain na yan, mga bahay o building at simbahan. May simbahan pa dyan. Yan, yung area na yan. Yan yung simbahan eh. Nais ko pong ipaalam sa inyo. 24 lots previously identified for clearing have been confirmed unaffected. Gusto ko lang ipaalam na will no longer be subject to demolition or acquisition. So, ililiwanagin ko ng gusto, no? Himayin ko po ng kaunti. Halimbawa po ito, ayan mga building. Halimbawa, ayan sa palad ko. Dati po, yung development nakaganyan. Ngayon naman po, through negotiation and engineering, ay binibigay kong kredito sa mga ininyero ng national government. Ngayon po, dito na po lamang. So, anong ibig sabihin? Itong mga kabahayan na ito, hindi na po tatamaan at gigibain. Ang mga kapitbahay natin dyan. No? So, ibig sabihin, mga batang Maynila, mga nanay-tatay ko, dyan sa may Old Antipolo Street, hindi na po yan magigiba. In-adjust na po nila. At para naman hindi masakripisyo, yun kasi importante pong puti na yung kwentas klaras, no? Ninipisan nga, baka naman mas alaula yung kaligtasan ng mga mananakay. Hindi na po. Kasi yung imbis na isang poste, gagawa ng 3 poste. Pinakita po sa akin kanina nung Japanese engineer. And I told him, thank you very much for considering the request of the people of Manila. So, yun po ang update na mahalaga, no? At yung pong 11 additional lots are under technical review for possible exclusion from the clearing scope, further reducing, tingnan nyo po displacement impacts. Yan yung pinaka-importante ngayon. Yan po yung mahalaga kasi apektado yung mga kababayan natin. At in this case, maraming beses na apektuhan tayo, pero wala na tayong magawa. Meron din naman sa pakikipag-usap at, dahil kinukonsider naman nila, nagtatagumpay. So, in this case, matagumpay ang City of Manila sa pakikipag-usap sa national government. Now, second, I hope maliwanag po sa atin, sa ating mga taga-Old Antipolo. Second, another good news. Sa baba po niyan, mayroong pong drainage system or what you call the waterways, culvert, yan sa area. Tatamaan ng development. Yan pong ilog na yun, creek na lang para mas madali maintindihan. Yung creek, yan po ipapuntang Sunog-Apog na pumping station na hindi gumagana. Na hanggang ngayon, I think the President himself, iimbestigahan na yung mga politiko doon sa District 2 tungkol dyan sa Sunog-Apog. No? But that just the same, itong creek na ito, tatamaan ng development, pero ang good news, mga batang Maynila, magiging 2. Lalalim, babaguhin, at magiging 2 na
yung creek natin. Yorme, mahalaga ba yun sa buhay namin? Abay, opo. Alam niyo naman, ang pagbabaha. Pag dumarami tayo ng pangsalok ng tubig, pansalo ng tubig, galing sa mga drainage, papuntang pumping station, labas ng Manila Bay. Lalo na sa panahon ng tag-ulan. Meron lang akong pakiusap. Di ba, lalaki na. Dadami na. Gagana na. Meron lang akong pakiusap. Yung ating mga jeepney driver, mga nagbebenta ng parts ng sasakyan, nagkukumpuni ng mga trucks, forwarder, and so on. Pwede bang makisuyo sa inyo? Kakalinis lang namin last week no creek na yon. Kanina napuntahan ko, puro langis. Baka naman po pwede. Wag ko kayong magtatapon ng langis sa creek. Kasi, pag yan tumama sa buhangin, sa ilalim ng tubig, nagsama yung langis at buhangin para yan magiging alkitran. Titigas. Yung butas, liliit. Yung tubig, hihina ang daluyong. At aapaw, babalik sa atin yung mga langis at basurang itinapon natin sa creek. Huwag na tayo magturuan, ha? Wala pong ibang pwede magtapon doon. Kundi yung mga nagkukumpuni ng sasakyan doon sa area. Gusto ko lang malinaw, ha? At least ako'y nagbabala na. Nagsabi na. Yung mga taga Santa Cruz area na yan, District 2, District 3, tigilan ninyo na yan. Kasi susunod, iba na po ang gagawin namin. Ngayon, nakikiusap pa kami. For the meantime. Pero siguro naman, mahal nyo rin ang Maynila, mahal nyo rin ang lugar ng ating tinitirhan, kinabubuhayan, kung saan nag-aaral ang ating mga anak, at mahal nyo rin ang inyong mga sarili. Dahil pag nagkabaha-baha, malalagay na naman tayo sa panganib. 42 leptospirosis. 18 ang patay. Kailan pa tayo magigising? Hindi na nga magkanda-ugaga sa katatrabaho yung ibang ahensya ng gobyerno, although meron ding kalokohan sa kanila at kalokohan ng ibang mga politiko na pinakikialaman itong mga flood control project na ito. Tayo naman, magdidisiplina dapat. Mahalin natin ang ating sarili. So, yan ang ating update. Tapos, good news. Yung ilalim, ipinakiusap ko kay Secretary Vince Dizon din. Sabi ko, Vince, di ba, nireregaluhan mo kami ng culvert doon sa yung creek, no? Dahil magiging dalawa. Pwede ba makisuyo? Baka maging pedestrian yung ilalim at pwede ko bang magkaroon kami ng bike lane? It was positively approved by Secretary Vince Dizon. Lalagyan niya. Magagamit natin. Bike lane at saka pedestrian. Yung ilalim. Kaya sa mga bikers yan, shout out. Baka naman. Suswerte ninyo kasi dire-diretso yan eh. Another good news. 2 istasyon. Naku, kakaswerte ng mga taga Santa Cruz at Tondo. 2 istasyon ang itatayo dyan. So, ano po ang buti nun? Halimbawa po para magka-idea kayo ng future. Kasi baka mamaya sa mga anak na natin to tatama o mga apo na natin. Sila na po makikinabang dito. Halimbawa, pupunta kayo ng Singapore, pupunta kayo ng Hong Kong, o pupunta kayo ng abroad. Siyempre, pupunta kayo sa airport. O ngayon, hindi na kailangan sa NAIA kayo pumunta.
Oh, bakit? Pwede na kayo pumunta sa Clark International Airport para bumiyahing abroad. Bakit po? Sasakay lang kayo sa Solis Station or Blumentritt Station. Solis and Blumentritt Station, ang bagsak nyo na sa loob ng Clark International Airport. Sabihin, dala mo yung maleta mo, o sakay ka ng train, o parang MRT yan, maganda yan eh. O, nakita ko na po yan. Kasi I used to be the chairman and president of North Trail. It was North Trail before. Kaya I'm telling you straight how it was planned. No? So pag sakay mo ng train, diretso na, 45 minutes, less than 1 hour. Nandoon ka na sa loob mismo ng Clark International Airport. So malaking bagay yan. Plus of course, yung pang-araw-araw nating pamumuhay. In fact, pwede ka na magtrabaho sa Clark, pero umuwi ka sa Tondo. No, kasi, kung nagtatrabaho ka sa Makati, umuwi ka sa Tondo, 2 oras ka naman sa traffic. Ganon din ang kwenta. Ito, 45 minutes, 1 hour. Nandoon ka na sa Clark, kung doon ka magtatrabaho. So, pwede ka na maghanap. Kung ako taga Tondo, ako taga Santa Cruz, taga Maynila, pwede na ako magtrabaho sa Clark. Sa Clark ako, maghapon, sa gabi, uwi ako. Tren lang. Mabilis pa. That's another good news. Now, bilang panghuli naman, yung Antipolo, old Antipolo, from Abad Santos, pagkana na, gagawin na po nating one way. Abangan po ninyo ang aming mga paalala or announcement, no? Katulad nung gagawin sa Dimasalang. Mag-announcement naman po yun. Ito, katulad dito, kung dati 2-way, magiging 1-way na lang siya. So, we need to adjust while everything is being done. Para mas mabilis, makapasok ang mga ekwipo, tao, at mabilis na maitayo yung commuter train. So, yan po ang update kanina sa ating North-South Commuter Railway or NSCR. Ito pa ang beauty niyan. Ito pa ang ganda niya. Someday, kung magtutuloy-tuloy po, no? By 2032, pwede na kayo pumunta sa Calamba. Gamit pa rin yung same development sa Maynila. Opo, yan po ang future niya. Sa South naman. Ha? So, abangan nyo po yan. So, muli, mga Batang Maynila, maraming salamat sa inyo. At I hope napakinggan kayo ng pamahalaan sa request ninyo sa akin. At special mention lang sa Philippine Navy. Maganda po itong sombrero ko ngayon. Gatmabi. Happy anniversary na rin sa mga Philippine Navy. Mag-iingat kayo and may God bless all of you and keep you safe. Sa ating mga Batang Maynila, sa mga minamahal kong lolo't lola, shout out sa mga nakatanggap na ng insure. At yung hindi pa, bukas may update po kami. Bakit? Para saan naman? Yung second tranche, ibig sabihin yung mga nahuling chairman. Sasabihin naman namin sa inyo, anong mga barangay na yung nag-submit on top of the first compliant, which is 469 barangay. I-update namin kay bukas at gagabayan muli para maibaba na yung second tranche ng gatas sa ating mga barangay para sa loob at maibigay na sa kanya-kanyang bahay sa mga lolo't lola ko. Enjoy your nutrition and enjoy your milk. I always wanted to give you this because gusto ko lagi kayong malusog. Mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga senior citizen, I love you. Okay. Totoo naman. Okay. Talaga mahal na mahal ko kayo. At gagawin ko ang lahat sa anumang kakayanan meron kami. At sa maliit kong pamamaraan, ipararamdam ko sa inyo na may gobyerno ang lungsod ng Maynila na nagbibigay ng halaga at pagmamahal sa ating matatanda dito sa Kapitolyo ng bansa. Muli,
Ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Please do share this broadcast to your friends so that everyone will be properly informed. Magandang araw. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Manila, God first.